Naging mainit ang mga sagutan sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control scandal. Humarap sa pagdinig ang dalawang testigong nagdiin sa contractor na si Curly Descaya at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Narito po ang report ni Mean Los Baños. Sa pagsisimula pa lang ng ikawalong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa flood control scandal, mainit agad ang chairman na si Senator Ping Lacson. As the chairman of this committee, I say to you, shut the F up. Yan ang buwelta ni Lacson sa igay ng mga detractors na hindi na nga raw nakakatulong, hadlang pa raw sa paghahanap ng katotohanan. Your noise will not silence the truth. Neither does it provide any help in our investigation. Your noise cannot convict and won't even indict the malefactors in this flood control mess. Only evidence does. Para ipangalandakan ninyo na inutil at walang silbi ang Blue Ribbon Committee is not only insensitive to its members, but an insult to our fellow Filipinos who have consistently followed and monitored our hearings and participated in the trillion-peso march. Mariinding itinanggi ni Lacson na may pinoprotektahan ang komite. Let me emphasize one point. We always go where the evidence leads us. We do not target any particular person, nor do we have the intention to cover up for anybody. Ang pahayag na yan ni Lacson ay kasunod ng akusasyon ni Senator Amy Marcos na pinipigilan daw silang magbanggit ng pangalan ng matataas na opisyal na sangkot sa flood control scandal. Sa pagpapatuloy ng pagdinig, absent si Senator Amy. Kabilang sa mga humarap ngayon ang dalawang babaeng itinago sa pangalang Joy at Maria, mga dating staff ng tenant sa isang bahay sa South Forbes sa Tamarind Street. Ayon sa kanila, Pebrero 2023 nang kausapin sila ng isang contractor na nagpakilalang si Curly Descaya na nagsabing si dating Speaker Martin Romualdez umano ang bagong may-ari ng bahay at kailangan na nilang umalis. And he also mentioned to us na contractor ako dito meron din kaming deadline. And then we both asked baka pwede po namin pakiusapan yung may-ari, yung bagong nakabili ng bahay. And then he also mentioned that si Romualdez ang nakabili. Kinumpirma ng dalawa sa Senado ang tinutukoy nilang si Curly. Personal, si Curly Descaya, makikilala nyo? Yes, Your Honor. Pakituro nyo nga kung naandito siya sa loob ng session hall. Lapitan nyo na lang kung sino dyan sa among the resource persons. Hindi, lapitan mo na lang at hawakan mo na lang sa balikat, hindi magagalit yan. Pareho kayo na ina-identify nyo na siya mismo yung kaharap ninyo na sinasabing ang may-ari ng bahay, si Speaker Romualdez, at kailangang umalis na kayo? Pero si Curly Descaya, hindi umamin. Hinamon pa nitong tanggalin ang face mask ng dalawang testigo, pero sinalagyan ni Lacson. Ko na naginip ako ng It's not for you to bangungot. identify them, it's for them to identify you. Your Honor, wala po kasi ang maalalang transaction. Nanindigan si Descaya na hindi niya kilala ang mga testigo. Hindi pa rin daw siya nakakapasok sa nasabing mamahaling subdivision. Hindi ko pa nga alam kung ano mga uri ng mga bahay meron doon. So, malabong-malabo po talaga at wala po akong inuutusan na kahit sinong broker kasi takot po akong bumili sa mga lugar na yun. Ang kaya ko lang bilhin po ng mga lupa sa lugar lang po ng mga Pasig na hindi ganun kamahal ang presyo ng lupa. Hindi ko naman sasabing bumili ka eh. They identified you and you are denying. Period. Sa isa namang pahayag, giniit ng kampo ni Romualdez na logically at physically impossible ang akusasyon ng mga testigo sa Senado. Galing lang daw ang aligasyon sa staff ng pinatalsik na tenant. Wala rin daw pinakitang anumang ebidensya o dokumento. Samantala, pumayag na sina Senate President Tito Soto at Senador Lacson na ilipat sa kustodiya ng DOJ si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara matapos itong mapasailalim sa Witness Protection Program. Ayon kay Lacson, bukas pa rin ang pinto para sa iba pang gustong magsalita pero dapat buong katotohanan ang isisiwalat. Muli tuloy na ungkat ang tungkol sa WPP application ng mga Diskaya. Muling nagkasagutan sina Senator Rodante Marcoleta at DOJ Prosecutor General Richard Fadulion hinggil sa issue ng restitution o pagbabalik ng nakaw na yaman bilang kondisyon para makapasok sa Witness Protection Program. Giniit ng DOJ na wala ng ganyang kondisyon. Kasinungalingan po yung sinasabi ni Mr. Diskaya na agad-agad silang sinabihan na magsoli ka. Hindi siya sinungaling. Siya yung
Ang mismong kayo ang nagbigay na ng condition kasi. If I may refresh the memory of the good senator, during the last hearing of November 14, 2025, that matter that you raised about the statement made by the former Secretary of Justice was already put on the side when you asked that question. And we already informed the chairman that if they wish to file their application, if they wish to be processed, they go to the Department of Justice. But did they ever come to the department to coordinate with us? No, they did not. Hindi po ito question na kung sino ang nauna na nagsalita. Hindi po ito question kung sino yung naunang nagbanggit ng napakaraming pangalan kung hindi rin naman nila kayang suportahan ng ebidensya. I am sorry, Mr. Chair, he did not refresh my memory. Pinopulyot mo yung memory ko eh. Sa huli, pinili ni Curly Descaya na wag munang magsalita tungkol sa issue. Para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw, ibig sabihin yung nakaw ba? Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya. Parang nakulong po yung misis ko sa Davao. Kaya natatakot po ako, Your Honor, na baka pag nagsalita na rin po ako, baka po sa susunod po ako naman po ang makulong. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.